Kumusta bansang Pilipinas? Kumusta na kayo ngayon? Nako, ano bang bago ngayon? Siyempre, nahuli na daw ang leader ng KOJC. Mga kababayan natin, so hindi pa rin po matapos-tapos yung issue tungkol dito naman sa Pogo. At naging controversial itong si Banban na Mayor Alice Goo. Hanggang ngayon ay hinihiring pa rin yung may hearing pa rin sa Senado tungkol pa rin dito sa kanyang kinasasangkutan. Mukhang natatakot na siguro yung iba ng mga sangkot dito dahil sa ito na nagsasalita ng unti-unti itong si Sheila. Diba yung kapatid ni Alice Goo? Na ngayon ay sinasabi daw na mayroong dalawang sekretary na sangkot dito. At ang sabi nga ng mga senador, bingo. Kaya lang, isinulat kasi ni Sheila at hindi pa natin malaman kung sino talaga ito. So, ang tanong nga lang ng netizen, totoo ba itong mga sinasabi ni Sheila or hindi daw naman kaya may nagsasabi labang dito o nagdidikta para yun ang sabihin niya. Kung hindi man, at totoo ang sinasabi ni Sheila, ay kabado na o kabahan na ang iba pang sangkot dito dahil unti-unti na nagsasalita itong kapatid ni dating Mayor Alice Goo. So ating balikan mga kababayan natin kung bakit nagkaroon ng Philippine Offshore Gaming Operators o mas kilala sa pangalang Pogo. Kasi pag sinabing Pogo, alam na, 'di ba? Pero yung iba hindi nila alam ang meaning ng Pogo na ito yung Philippine Offshore Gaming Operators. So, ang Pogo, para dun sa mga hindi pa nakakaalam at nagtataka kung ano ba ang pinag-uusapang issue tungkol dito sa Pogo, dito sa ating bansa, ipaliwanag natin dun sa abot ng ating nalalaman. Kasi ito ay yung iba't ibang online gaming firms na ino-operate dito sa Pilipinas, pero ang pangunahing mga customers dito ay mula naman sa labas ng bansa o ibig sabihin hindi po taga rito sa atin sa Pilipinas ang naglalaro nito. Kasi mga kababayan natin, mula sa pagdagsa ng mga Chino dito sa ating bansa, marami silang inilalagay na mga karatula, di ba? Nababasa nyo na hindi naman natin maintindihan dahil yun ay sa kanilang lingwahe. Naalala nyo ba na naging kapansin-pansin yung pagbabagong hatid ng Pogo sa ating bansa, lalo na sa syudad na matatagpuan syempre sa Metro Manila, para na siyang Chinatown, lalo dito sa may MOA. Di ba mayroon diyang mga kasi-casino, may mga Pogo din dyan, pero ang alam natin, legal naman. At may mga Pilipino din na nagtatrabaho dyan kasi mga driver ng van na siya naghahatid naman doon sa mga manlalaro sa kanilang mga kondo. So sa pagkaalam na ang inyong maliit na lingkod, ako yun. Noong 2016, ay alam natin naglabas ang PAGCOR ng mga regulasyon ukol sa Pogo upang mabantayan yung paglaganap nito sa ating bansa. At alam nyo ba kung bakit andito sa Pilipinas ang Pogo? Kasi ito'y dahil itinuturing sa kanilang bansang China na bawal ang anumang sugal sa kanilang bansa. O di ba kaya nila ipagbawal yung lahat ng sugal sa kanilang bansa, pero dito sa atin sa Pilipinas, lahat ng uri ng sugal andito. Atin na legal or illegal, andito pa rin ang sugal dito sa Pilipinas. Ang weteng nga Ang sugal na weteng, bata pa ako, may mga balita na ipatitigil kasi hindi daw naman napapakinabangan ng gobyerno. So yun ay nung bata pa ako, pero ngayon ilang taon na ako, ganyan pa rin yung naririnig natin, no? At hanggang ngayon nakakapag-operate pa at maraming nabibigyan pa, di ba? Nabibigyan ng governor, ang chief of police, ang mga police, hanggang sa barangay captain nabibigyan niyang Pogo na yan. Ng wetting na yan. So balik tayo mga kababayan natin sa Pogo. Ang tanging paraan kasi upang matugunan nila ang kagustuhang makapagsugal ay, alam nyo ba nagsusugal ang mga ito sa mga barko o kaya sa ibang bansa din para lamang maipagpatuloy yung kanilang pagsusugal. At dahil dito naman,
Pinayagan ng mga opisyal ng Pilipinas, ayan mga kababayan natin, pinayagan ng mga opisyal ng Pilipinas na nasa gaming corporation, napayagan ang Chino na maglagay ng negosyong sugal sa bansa. Ayan ha. Kaya naman ang Pilipinas ay isa sa mga tumatangkilik nito dahil hindi na rin naman bago ang sigla ng sugal na ito pagdating dito sa ating bansa dahil dun sa mga kasino magmula noon. Sabihin natin na walang sapat na bilang ang pamahalaan. Hindi lalagpas sa tinatayang nasa 130,000 ang dayuhan Chino na ang manggagawa sa Pogo Hub. Mula sa marketing, customer service, at IT support, sila ang karaniwang nagtatrabaho dahil pinagtutuunan nila ang online gaming sites. At hindi rin kailan na malaking hakbang sa paglago daw ng ekonomiya sa ating bansa, lalo na at nagbukas ito ng pagkakataon sa mga negosyante para mamuhunan. May mga pangako ring buwis na makukuha mula sa sistema ng junket na ito kung saan nag-aalok sila ng package tulad ng sugal, turismo, at minsan pati na rin prostitusyon, mga kababayan natin. Andiyan na rin, no, upang higit pang makahatak ng mga manlalaro. Kasi syempre, habang naglalaro sila, dumami yung mga nagbebenta ng panandali ang aliw, lalo't kapit na sila sa patalim, no? Kaya, yun, wala sila magawa, kundi lapit sa Chino. Sa pagdami ng mga manlalaro, mga kababayan natin, nabibigyan, kumbaga nabibigyan din ng buhay ang turismo sa Pilipinas. Bakit? Marami ng insidenteng naitala tungkol sa pagkaabala namang naidulot umano ng Pogo. So, ibig sabihin, hindi nakakatulong sa turismo ito, nakakaabala. Isang halimbawa, mga kababayan natin, yung pagtaas ng renta ng mga condominium unit, malapit dun sa lugar na pinagtatrabahuhan itong mga Chino, no? Bilang tugon sa mataas na demand ng mga Chinong nais na umupa. Ang taas. Dito nga sa amin dati, dun sa building namin, sa condo, alam niyo may mga Chino na umuupa dito. Kahit yata 18 square meter, umaabot sa 30,000 ang kanilang upa. Kaya talagang yung ibang mga nakatira dito, umaalis sila at pinapaupahan yung kanilang mga kondo. Kaya lang, minsan, kapag nagiinuman itong mga ito, yung mga bote ng beer, malimit na mangyari yan eh. Itinatapon nila sa bintana. So, kawawa yung mga natatamaan dun sa ibaba. Na mga dumadaan lamang. Pero yun, dahil sa kalasingan na nitong mga Chino na to, nagtatapon sila ng bote. Samantala napipilitan tuloy yung ilan nating mga Pilipinong nanunuluyan na mas malayo, ngunit mas abot naman ng kanilang budget para dun sa kanilang titirhan. Kasi hindi na nila kayang umupa ng malaki dun sa mga kondo na parang para na sa mga Chino talaga. At idinadaing din ng ilang Pilipino, mga kababayan natin, yung mas napapalayong lakad papunta sa mga terminal ng pampublikong sasakyan dahil nalipat to yung lokasyon nito matapos masakop naman yung mga sasakyan na naghahatid sa mga empleyado ng Pogo ang kalsada. Mayroon din mga insidente dito, mga kababayan natin, kung saan nahuli ang ilang babaeng Chino na nagtatrabaho sa mga sex den sa loob ng ilang gusali ng Pogo. O ayan ha, naimbestigahan ba ito, mga kababayan natin? Naimbestigahan ba ito ng mga senador? So sa mga lugar na ito ay nagsilbing tulay ang Pogo upang lumaganap ang prostitusyon at iba pang uri ng krimen. Kung tutuusin, ayon dito kay Ginoong John Paulo Dalupang, no? Isang research associate ng Institute of Philippine Culture and Ateneo de Manila University, hindi naman talaga layunin ng Pogo ang manggulo at makapahamak sa operasyong idinulot ng Pogo, ang kakulangan ng mga Pilipino. Lalo na ng pamahalaan, mga kababayan natin, no? Sa pagpapatupad ng kanilang serbisyo sa ating bansa. Tinakabubuo ng ilusyon ang ilang Pilipino na naagawan sila ng pagkakataon lalo na sa trabaho dahil ang mga Chino na ang kadalasan
na tinatanggap, lalo na dito sa kanilang pogo. Subalit, kung susuriin, hindi naman masisisi ang industriya ng pogo dahil itinayo talaga ito para sa mga Chino lamang. Kasi nga bawal sa bansang Chino sa bansang China yung mga illegal na sugal, so lumilipat sila sa mga iba't ibang bansa at mas madaming napunta dito sa atin sa Pilipinas dahil alam nyo na, di ba? So, lalo na mga kababayan natin, particular yung mga marurunong na Mandarin dahil kinakailangan ito sa trabaho. So, yun talaga ang natatanggap. At giit pa nga ni Dalupang, saka lang ito magiging problema sa oras naman na hindi natanggap ang mga Pilipinong pasok naman sa lahat ng kwalifikasyon dahil sa diskriminasyon naman ng kanyang lahi o ng ating lahi, di ba? At pinaiira lamang ng sitwasyong ito ang kakulangan sa oportunidad naman na binibigay ng pamahalaan sa mga Pilipino na siyang naging sanhi upang mabaling ang ilan ang pagsisi naman sa pogo. Ito rin ang dahilan kung bakit mataas pa rin ang bilang ng mga walang trabaho sa ating bansa. At pagdating naman sa issue ng tirahan, inilaan na talaga ng ibang may-ari ng mga unit ng mga real estate sa mga empleyado ng Pogo ang espasyo kung saan nakaayon ang presyo sa kakayanan naman ng mga incheck. So, sa kabilang banda, ang krisis na dinaranas ng mga Pilipino sa paghahanap ng murang kanilang titirahan o matutuluyan ay bunga ng pagkukulang sa prioridad ng pamahalaan sa kanila. Marahil ay mas mainam kung nasiguro muna ang lupain para sa mga Pilipino bago nagpatayo naman ng panibagong Pogo Hub. Dagdag pa ni Dalupang, hindi naman kailangang ikabagabag ang pagkawala ng pagka-Pilipino sa pagdagsa ng Chino sa bansa na silang itinuturing na bisita. Bisita natin ang mga Chino kaya daw mahalin. Ano ba yan? Kung tutuusin, sinasalamin ng kanilang kakayahang ipaglaban ang karapatan ng kanilang pag-iit sa identidad nila bilang isang Pilipino. Hindi naman talaga masasabing banta daw ang Pogo sa bansa, lalo na kung natugunan muna ng Pilipinas o natugunan muna ng Pilipinas ang mga kakulangan nito bago pa man pahintulutan ang Pogo sa ating bansa. Hindi nila alam na marami palang illegal na nag-ooperate, lalo na diyan sa Bamban, 'di ba, sa Tarlac, na naging sangkot dito ang mayor na si Alice Goo, na hindi natin alam na hindi pala siya Pilipino. Paano nangyari 'yon? Tapos saka lang, alam niyo, stable na yung mga building doon, may mga helipad, may mga kung ano-anong nailagay na nila, kumpleto na sila. Saka naman ito ni-raid. Ang alam natin, may nag-o-opisina doon na PCSO or PAGCOR. Pero hindi nila nakita yung illegal. Bakit? 'Di ba? So kaya mga kababayan natin, minsan kapag dumating na ito, nawawala na yung kanilang dignidad, nawawala na din yung kung ano yung dapat na batas para dito, wala na. O ngayon, mga senador natin sa Senado, baka gusto niyo na maimbestigahan itong Island Cove. Napakaganda na daw dito. Baka dito naglipatan itong mga Pogo sa Island Cove na ito dyan sa Cavite. Tingnan ninyo. Tingnan natin kung kaya nitong imbestigahan ng Senado. Lalo ngayon, mga kababayan natin, na nasa kote na, nahuli na itong si dating Mayor Alice Goo ng Banban Tarlac. Kabahan na ang mga sangkot dito kasi unti-unti na siya nagsasalita. Unti-unti na niya sinasabi kung sino ang may kinalaman dito. Ang galing nilang magkapatid, alam nyo, sa mga pagsagot-sagot. Hindi natin alam kung sino nagturo sa kanila o talaga matatalino ang mga incheck. At kahit pabalutin sila ng anuman dokumento dito na sila'y Pilipino, andun pa rin sa dugo nila, higing Chino o incheck. Diba? At saka mabigat na paratang mga kababayan natin kung ito'y spy, itong mga Goo dito sa atin sa Pilipinas. At sangkot din ito sa mafia o
o nasa loob ng sindikato. Nagtataka lang tayo talaga bakit ito'y nakakalusot sa ating pamahalaan dito sa Pilipinas. Ano ba yung ginagawa nila? Tapos eto, panay ang imbestigahan. Saka sila nag-iimbestiga kapag ka naka-stable na si illegal. Pero kapag ka pinaplansya pa lang, wala silang pakialam. Pero kapag ka nado na, saka kasi nagtatanong na. Sana naman mga kababayan, alam mo kanina nga, natatawa ako. Meron tayong bisita. Tinatanong na, nagkukwento nga sila, sabi, alam mo, ang ganda dyan sa Island Cove. I-research mo yung Island Cove, at yan parang baka dyan nagpuntahan ang mga pogo. Tapos sabi ko, alam mo, naaawa nga ako kay Alice Goo. Kasi, syempre, tao din naman yan, may damdamin, nasasaktan, natatakot, kinakabahan. Sabi nga niya, maawa ka dyan. Nagpasasa sila sa yaman. Ang mga Pilipino nakatanga lang. Wala naman silang ginawa. Diba? Pero ang alam natin, maraming na itulong itong si Alice Goo dyan sa Banban Tarlac. Kaya nga mahal siya ng mga tao dyan Kasi, siguro dahil sa laki ng kinikita nila sa Pogo, ay binibigay naman nila yung iba sa kanilang mga constituent. Kaya naman mahal na mahal itong si Alice Goo. At kung nasa Tarlac lang siya, baka doon siya itinago, no? Ang batang lumaki sa farm, pero sobrang yaman. At nagkaroon ng mga mamahaling sasakyan. San ka pa? Diba? Sana all. Diba? Yung iba, marami tayong tinatanong, napapagkwentuhan, mga nadidinig nating kwentuhan kapag tayo ay lumalabas sa mall. Sabi nila, uy, nahuli na pala si Alice Goo. Mabuti nga sa kanya. Meron naman na, ay, kawawa naman si Alice Goo na nahuli. Uy, bakit very sweet naman yung dalawa ni Secretary Benhur Abalos? Ano kayang meron? May mga ganyan no? Natatawa nga tayo dun sa mga kwentuhan ng ating mga netizens na iba't iba at samot-saring mga reaksyon dito sa pagkahuli sa dating mayor ng Banban. At ito nga, meron ng lumalabas na may dalawang sekretary na sangkot dito. Hindi natin alam kung sekretary ngayon or sekretary nung nagdaang administrasyon. Kaya, ang dami pang lalabas mga kababayan natin. Ang dami pang mangyayari. Ang dami pang gugulong ang ulo. Totoo ba ito? Okay mga kababayan natin, wala na po tayong oras kaya magpapaalam na po ang inyong lingkod. Maraming po salamat. Ako po si Jet Claveria, kapwa nyo Pilipino.